Honey, makakauwi ka ba sa weekend? Si Biol, miss ka na niya. Kailan ka magsisimula sa bagong ospital? Panahon na para magkasama-sama tayo, di ba? Ay, naku! Nurse Pak. Nga pala, sinabi mo kay Master Kim yung nakita mo? Hindi. Sa tingin ko, ikaw dapat ang magsabi sa kanya tungkol doon. Kung yun na ang desisyon mo, huwag mo nang patagalin pa. Kailangan nila makahanap kaagad ng magiging kapalit mo. Oo, sige. Oh, ano nangyari? Ano? Anong table death? Namatay ang anak ng chairman ng Sejin Group. Ano? Mahusay na surgeon si Dr. Pak, di ba? Kaya paano naman nangyari yun? Ay, naging usap-usapan nga rito sa Godean tungkol dun. Ang una niyang ginawa nung naging presidente siya, nanguha siya ng mga VIP patient. Sa dami ng pasyente, yun pang anak ng chairman ng Sejin Group ang pinili niya. Yung mga doktor dito, binapati ko siya. Pinagmamayabang niya yung kapangyarihan niya. Grabe ang malas naman nun. Namatay habang inooperahan. Oo, ganun na nga. Nangyari yun habang kumikilos ang plano ko. May nagbabantay na guardian angel sa akin. Ano? Teka, ano bang sinasabi mo? Gusto kong pumunta ka sa Doldam bukas ng umaga. Sige. Ha? Si Dr. Do Inboom? Kung ganon, nakita mo si Dr. Do? Nurse Om, kilala mo rin pala si Dr. Do? Oo naman, kilala ko. 2 taon kaya siyang nagtrabaho rito sa Doldam. 2 taon siya rito? Wow, hindi ko alam yun. Siguro dahil sa magkaibang department kayo. Narinig ko lang sa usap-usapan. Suplado raw siya. Totoo kaya yun? Ay, hindi naman sa ganun. Parang nerd kasi siya eh. Tama ka ron. Parang hindi kasi siya yung tipong palakaibigan. May aura siyang mag-aalangan ka talagang lapitan siya. Dahil kakaiba siya makipag-usap, pero mabait naman ang taong yun. Dr. Yun, bakit parang kilalang-kilala mo yata si Dr. Do? Ha? Dr. Yun, bakit kung magsalita ka parang close kayong dalawa? Ganun ba? Magtapat ka nga. Kilala mo ba ng personal si Dr. Do? Ah, hindi ko siya kilala. Saka paano naman mangyayari yun? Parang ilang beses ko lang siya nakasalubong sa Gode. Ganun lang. Maniwala kayo. Wow, ang sarap ng kape ngayon ah! Diba? Sino gusto pa ng isa? Flap surgery bukas si President Pak. Okay, sige, Doc. Excuse me. Saan ang room ni President Yo? Doon po, sir. Stable ang vitals ni President Yo. Sa tingin ko, dapat nagpapahinga ka na ngayon. Ay, ayos lang ako. Nakaidlip naman ako ng konti kagabi.
Huwag mo akong alalahanin. Ah, nako. Dr. Doing Boom! Long time no see, Nurso. Master Kim. Bakit bigla kaya ata napadalaw? Kahapon ko lang nalaman yung nangyari kay President Yo. May terminal cancer pala siya. Huli na nung na-diagnose ang cancer niya. Kayo, kumusta pong lagay niyo? Ako? Bakit ako? Nakarating sa akin na may CTS kayo. Biruin mo hanggang sa'yo nakarating yung balita. Si Sojong kasi masyado siyang nag-aalala sa'yo. Ang sabi niya, huwag raw kitang iiwan hanggang hindi ka nagagamot. Kung hindi, baka mag-book yun at siya mismo ang pumunta rito. Baliw talaga siya. Maalala ko. Ano bang dahilan ng pagpunta mo rito? Sabihin mo na, alam kong hindi lang to personal na pagbisita. Mamayang hapon kasi, isang investigation team ang ipapadala ng Gode. Mag-iimbestiga sila tungkol dun sa table death na nangyari dito kahapon sa OR. At isa ako sa member ng investigation team. 4 sa team na yun ang abogado mula sa isang law firm. At sasamahan sila ng isang cardiologist at isang anesthesiologist. At ako naman ang pinadalang surgeon. Si Dr. Song ang mangunguna sa team. Mukhang mas marami yatang abogadong ipapadala niya. Ang totoo, hindi yun karaniwang team na nag-iimbestiga ng isang table death. Ano bang gusto mong sabihin? Ang target ng investigasyon, sa tingin ko ang Doldam Hospital. Kayo na ang bahala sa lahat. Oo, Chairman. Yes, sir. So paano pala yun? Paano may iwasan ang masamang epekto nun sa amin? Si Dr. Pak Mingguk, Huh? isakripisyo niyo siya para mailigtas yung Doldam Hospital. May team na mag-iimbestiga rito? Malamang pinipressure ng Surgeon Group ang Gode. Dahil doon sa nangyari. Hindi ko inaasahang ganito kabilis. Hindi malayong si President Pak ang sisisihin sa nangyaring yun. Bago simulan ng investigasyon, dapat ayusin natin ang kwento natin. Ayoko magsinungaling. Hindi ko gagawin yun para lang hindi ako mapanagot. Huwag mo naman sabihin yan. Una sa lahat, nasimulan natin ang operasyon dahil pumayag at pumirma ka. Sa pagkakaalala ko, maliwanag ang mga sinabi kong panganib na kasama ng WPW syndrome. So hayaan mo lang kami nakabitin ngayon sa ere? Kung ano man ang itanong sa akin ng investigation team, sasabihin ko kung ano ang totoong nangyari at isasantabi ko ang anumang emosyon. Pero Dr. Shim, dumating na kayo, President Pak. Sinabi ko na kung saan ako lulugar. Si Dr. Yang nang magsasabi sa'yo. Ako nang bahala rito. Kukumbinsihin ko po siya. Huwag ka mag-alala. Manager Jiang, ano po nangyayari? Yung pasyente ni President Pak na isang VIP, namatay siya habang nasa operating table. Siguro dahil doon kaya nandito silang lahat. Yun pong VIP patient na yun, siya ba si Kang Ik-jun po bang tinutukoy nyo? Oo, tama siya nga. Dr. Shim,
President Pak. Huwag sarili mo lang ang iligtas mo. Ano ba talaga nangyayari? Kapag hindi ka nakapagtulungan sa amin, pananagutin nila tayong lahat. Kailangan natin magtulungan. Excuse me, ikaw ba si Dr. Chaonje? Anong ginagawa mo dyan? Namumukhaan kita. Ikaw si... Ako si Sowo Jin. Isa akong GS. General Surgeon din ako. Alam ko, nauna ka sa akin ng 2 taon. Dr. Do In Boom. Sandali. Itong file na to, bakit napunta sa'yo to? Binigyan ako ng homework ni Master Kim. Ibig sabihin, magaling ka. Oo, tama yun. Kailangan ako ngayon sa ER. Aalis na ako. Hindi sa ganun. Hindi yun ang sinasabi ko. Oo, sige. Pwedeng iwan ko muna to rito sandali. Ano ba nangyari? Na-aksidente siya, Dok. Bumangga ang kotse niya sa puno. Sa tingin ko, nakainom siya. Nangangamoy alak eh. Ay, meron pa rin nagmamaneho ng lasing? Sumasagot pa naman siya nung dumating kami ron. Yung tiyan niya, naipit sa Ang manibela. vitals niya. 80/40 po. Alam niyo ba kung sino siya? Hindi pa namin nakukumpirma. Diyan daw muna ilagay mo sa kanya. Set up IV fluids at operation lab test. Sa kailangan ko ng 2 PRCB. Nadalin ko yung MEC. Sige. Mister! Uy, mister! Ang GCS level niya, 7.5 ang total. Intubate natin siya. Kailangan ko ng RSI. Sige, kukunin ko. Yung etomidate, taasan mo ng 1 mg rocuronium. Okay, sige, Doc. Nandito na yung MEC. Lumobo ang tiyan niya. Akin na yung fast results. Okay. Walang signs ng pneumothorax. Hindi rin tamponade. Meron siyang hemoperitoneum. Bingo. Kumusta yung utak niya? Oh! Dr. Doinboom! Tagal natin di nagkita. Ano ginagawa mo rito? Kailan ka dumating? Kani-kanina lang. Long time no see, naspak. Oo, ang tagal na nga nun. Bakit nga nandito ka? 60/30, 140 beats. Full drop ng saline at bigyan mo kami ng PRCB. Okay. Wala ba siyang malay pagdating dito? Oo, lasing siya. Kaya hindi namin alam kung sa brain o alcohol ang dahilan kaya siya nawala ng malay. Brain scan muna natin to. Hindi. Yun munang hemoperitoneum. Bubuksan mo siya nung walang brain evaluation? Kapag hindi nagamot ang bleeding, wala na tayong gagawing brain scan.
Kung ganun, gawin na natin. Dr. Yun, Ha? papuntin mo si Dr. Nam at nurse sa operating room. Sige. Patitigilin muna namin ang bleeding sa tiyan ng pasyente bago namin siya dalhin sa OR. Dito nyo gagawin yun? Kaya mong gawin? Dr. Joe, Ha? ihanda siya para sa sedation. Gagawan namin ng laparotomy ang taong to. Maghahanda na ako. Ano ba yan? Teka, ano ba nangyayari dito? Si Ikjun. Gusto niya kasing ibigay sa'yo itong macarons. Binili to sa Seoul kaninang umaga. Teka, yung macarons kakain ako pagkatapos ng surgery. Tirhan mo ako okay ba? Sige po, Doc. Sandali lang. May itatanong lang ako. Nandito si Dr. Do? Oo, nasa hybrid room. Nagsasagawa sila ni Dr. So ng laparotomy. Oh, magkukumustahan yung dalawang surgeon over a laparotomy. Excited na ako. Dadalhin dito ang pasyente kapag wala ng bleeding, kaya bilisan natin ang paghahanda. Apo. Kumusta yung vitals niya? Mababa, 60/40. Okay, ako mag-oopera. Magpalit na tayo. Pasyente ko siya. Ako ang mag-oopera. Hindi ako naggabalang pumunta rito para mag-assist sa isang second year lang. Kaya nga, ayokong abalahin ka dahil malayo pang pinanggalingan mo. Ako na lang ang gagawa. Scalpel. Simulan na natin. Gauze. Forceps. Bogey. Oh, nandiyan ka pala. Binabalak na nga namin na puntahan ka sa opisina mo eh. Para saan to? Malaking problema raw ang pinasok ni President Pak. Wala kaming choice. Kahit paano, dapat magkunwari kaming nag-iimbestiga. Huwag mo kaming intindihin, formalidad lang to, ha? Hinihintay kayo ni President Pak? Ganun ba? Tara. Sige na. Paano yan? Gusto mo bang alisin ko na si Pak Min-guk tapos tutulungan kita para ikaw na maging presidente? Ikaw, umakyat ka na ron at magtrabaho ka ng maayos. Dapat patas ang hatol mo sa kapwa mo, doktor. Yung wala kang papanigan na kahit sino. Pagkakataon mo na para mawala dito si Pak Min-guk. Hindi ba nakakatukso yun? Nandito ka para alamin ang katotohanan, kaya dapat doon ka mag-focus. Huwag kang gagawa ng anumang gulo. Ibang klase ka talagang tao ka. Kaya hanggang ngayon, nandito ka pa rin eh. O, tayo na. Pumunta na tayo roon. Hindi lang to dugo. Ano kaya to? Mukhang stomach perforation to. Nagkalat sa loob ang maninipis na noodles. Pambihira. Irrigation. Suction. Maayos naman ang liver at spleen niya. Ituloy ang irrigation. Perforation site. Sa OR na ayusin, so ngayon patigilin mo na ang bleeding. Hindi
Hindi mo ba makita? Magaling ang mga kamay mo pero malabo ang mga mata mo. Gos, kapag hindi mo pa makita, ako nang gagawa. Isa. Dalawa. Tatlo. Ako na dyan. Nakita ko na. Mesenteric artery pala. Forceps. Hemostat. Tie, please. Irrigation. Stable na ang baby. Cut. Cut. Tapos na to. Yung iba sa OR na natin gawin. Takpan siya ng surgical drape at ilipat siya sa OR. Bago niyo siya ilipat, i-check muna ang brain at surgical spine niya. Oo, sige. Ako na bahala. Nurse Ju, portable oxygen nga. Okay. Huwag mo siyang pahirapan. Okay naman siya, hindi mo siya kailangan madaliin. Nakakatakot, ipinasa mo sa second year lang ang scalpel. Gusto mong makita kung paano siya magtrabaho, hindi ba? Mainit pa rin pala ang dugo mo sa akin hanggang ngayon. Ang totoo niyan, para kasing asiwa pa rin ako sa'yo eh. Nurse Pak, hinahanap ka rin ni Dr. Jung at Dr. So. Heto yung portable oxygen. Ano yun? Pwedeng humiram ng ballpen. Ano? Oo. Sa tingin ko, bago ka lang dito. Oo. Ako si Nurse Ju Yongmi. Ako si GS Do Imbum. Tawagan mo ako pag okay na ang CT scan. Sige, Doc, gagawin ko. Maraming salamat, Nurse Ju. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Dr. Do In-boom? Kilala mo ba ako? Ay, seryoso ako. Bakit? Hindi ba hindi tayo magkakilala pag narito sa Doldam? Idea mo yun. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Bakit sinusungitan mo ang mga tao, lalo na si Dr. So? At saka ano yung kay Nurse Pak? Ganon talaga ang style ko kapag nasa trabaho. Please lang, tama na yung sungit-sungitan at pakul. At subukan mong pakisamahan sila. Eh, ikaw naman. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Malapit na ang exams mo, di ba? Kinakaya ko naman. Ikaw, kapag hindi ka nakapasa habang buhay kitang aasarin, ang tigas ng ulo mo. Ay, ang sakit nun ah. Nakakaasar. Ah! Close kayong dalawa? Paano nangyari yun? Malamang hindi kayo magkapatid. Magkaiba ang apelido nyo. Kapit-bahay mo siya? Kasama sa church? O kaya naman, kakilala mo lang talaga siya? Nagbawas pa sila ng budget para sa buwan na to. Oo, ganun talaga. Kailangan lang nating ipaliwanag kung bakit kailangan ng pondo. Ay, nako. Ang pakiramdam ko parang wala talagang katapusan na paikipaglaban na to. Isipin na lang natin na nagtatrabaho ang lahat ng maayos. Nagsisikap sila para mapanatili ang mga serbisyo at ginagawa natin ang lahat para maiparating ang punto natin. Ito yung sinasabing balanse. Ipaglalaban natin ang paniniwala natin para lang mapanatili ito. Naiintindihan ko. Ako nang bahalang maganda ng mga dokumento. Dr. Be, yung loan shark, tinigilan na nila si Eugene. Ikaw ang may kagagawan? Halos wala naman akong ginawa.
Hindi ko na kasi kayang panoorin ng mga pinagdadaanan niya. Teka, sandali. Kailan ka pa nag-alala kay Dr. So? Wala ka namang pakialam sa ibang bagay. Ang mahalaga lang sa'yo yung mga buto at kalansay. Hindi ba kaya ka nga pumunta rito, dito sa Doldam Hospital na to, para lumayo at iwan ang mundo? Tama kayo. Ganun na nga yun. Hindi kaya nagsimula yan nung makita mo sa table ko ang file ni Eugene? Sabihin mo na kasi, ano ba ang connection mo kay Eugene? Anong meron sa inyong dalawa? Sasabihin mo na kung anong relasyon niyo? Ay nako, wala naman akong kailangan sabihin, no? So bakit ganun kayo mag-usap ni Dr. Do? Shh! Wala yun. Hindi kaya two-timer ka, Doc Yun? Sabay si Nurse Pak at Dr. Do? Hindi ako ganun Ano bang sinasabi mo dyan? Ano ba yung two-timer na yun? Dalawang dinidate mo, Doc? Malamang si Nurse Pak yung isa. Sino yung isa pa, ha? Dyan muna kayo. Sino yun? Sino pa yung isang lalaki? Ano? Ano? Si Doldam. Oh, Doldam. Laban lang. Doldam, laban lang. Ako, two-timer? Wala pa nga akong dinidate. Ay. Oh, pumasok ka. Marami kayong ginagawa. Bakit? May kailangan ka? Paano kasi may gusto po sana akong sabihin sa inyo? Oo, sige na. Sandali muna. Sige po. Oh, Manager Jam. Ganun ba? Okay, sige. Pupunta na ako dyan. Pasensya na, Dr. Jung. Yung GMC kasi nagpadala ng investigation team dahil dun sa nangyaring table death ni President Pak. Sabi sa akin, kailangan daw na pumunta ako ron sa President's office. Kung ganun, pumunta na po kayo. Hindi, okay lang. Maglalaan ako ng ilang minuto. Ano ba yan? Hindi naman talaga ganun kahalaga ang sasabihin ko. Pumunta na po kayo. Okay, kung ganun, unahin muna nating asikasuhin yon tapos saka tayo mag-usap. Okay. Salamat, Dr. Jung. Huh? Kasi sa tuwing wala ako rito, alam mo na ikaw ang gagawa ng lahat ng ginagawa ko, hindi ba? Opo. Siyempre, alam ko po yan. Ipagpatuloy mo lang. Opo. Malaking kalokohan to. Good job, guys. Good job, Dr. So. Dr. So, pwede bang pumunta ka muna sandali sa staff lounge? Kasi narito yung team mula sa Gode para imbestigahan daw nila yung nangyari na table death. May mga itatanong daw sila sa inyong dalawa ni Dr. Yang. Ngayon na ba yun? Sigurado akong pagod ka na. Kaya lang, makipagtulungan muna tayo. Sige, magbibihis muna ako sandali. Nagsimula na ngayon? Oo. Kung tapos na kayo, pwede na kayo magsibalik dun sa pwesto nyo. Sige, naiintindihan ko. Nurse O, tayo na. Sige. Maupo ka.
Ngayon, uumpisa na namin ang pag-iimbestiga. Kung ganun, magsimula na tayo. Si Dr. So, siya muna ang unang tatanungin ko. Ikaw ba ang lead assistant sa operation ni Mr. Kang Ik-jun? Oo. Sa operation na katulad noon, ilang beses ka na bang nakapag-assist kay Dr. Pak? 3 beses na bago pa to. 2 ron, lead assistant niya. Dr. Yang, ikaw talaga ang lead assistant ni Dr. Pak, hindi ba? Bakit hindi ikaw nag-assist sa kanya sa kaso ni Mr. Kang? Laparoscopy ang specialty ko. At open surgery ang ginawa nila nun. Yun ang dahilan. Tungkol sa WPW syndrome, nabalitaan namin kasi ikaw daw ang unang nagdalawang isip. Nag-alala ako nung nakita ko yung result ng EKG. At nilinaw ko kay Dr. Pak ang tungkol sa bagay na yon. Ibig sabihin, tutol ka sa ginawang operasyon ni Dr. Pak, ganun ba? Ganun pala. Bakit hinayaan mo ituloy yun? Hindi kaya pre-pressure ka ng lead surgeon kaya ka napilitan? Hindi ko yan sasagutin. Bakit naman? Dahil mga kasamahan at teammates ko sila. Kaya wala akong balak na kontrahin ang mga sinabi nila. Ganun pa man, kailangan mo sumagot. Alang-alang sa investigasyon na to. Tama yun. Formalidad na lang to pero kailangan mo pa rin sumagot. Sabihin mo, pinilit mo ba o ginipit ang mga kasamahan mo? Kahit na alam mong tutol dito ang anesthesiologist? Hindi. Ni minsan hindi ko pinilit ang anesthesiologist ko na gumawa ng kahit ano. Hinayaan mo sirain ang mga plano ko ng isang anesthesiologist lang? Kahit ang internal medicine. Hello, doktor na, ako to. Kapag na-check mo na, huwag na kay Dr. Yang. Dali mo na sa akin ang report. Ngayon din. Tungkol sa WPW syndrome ni Mr. Kang, alam niya natutol ako dahil delikado yun. Wala naman ako ibang natanggap kundi mga side note. Nagsuggest akong gawin ng surgery kapag nagamot na ang pasyente sa Gode. Kinonsulta ko ang internal medicine. Sinabi niya sa amin na pwede naman na gamutin si Mr. Kang pagkatapos ng surgery. Totoo ba yun? Oo. Tama siya. Tatlong taon na nakalipas, sangkot ka rin sa isang aksidente. Isa rin yung table death. Oo, tama yun. Umabot sa second trial ang kaso mo. At dahil natalo ka, nagbayad ka ng napakalaking halaga. Oo. Totoo yun. At dahil doon, nag-divorce kayo ng asawa mo, tama ba ako? Nagkaroon kayo ng anak na lalaki. Kanino napunta ang custody ng bata? Ano naman ang kinalaman nun sa kaso ngayon? Wala naman masyado. Naitanong ko yun dahil gusto ko lang malaman. Sandali. Sige, isipin nyo nga yun. Naki-President Pak na ang lahat bilang isang doktor. Kaya anong dahilan para pagsapalaran niya ang ganong kadelikadong operasyon? Mas lalo na't isang VIP patient yun, di ba? Kasi kailangan magpakitang gilas. Ano? Anong ibig nung sabihin, Dr. So? Nabigo kasi siya mailigtas na maayos ang minister. At sa panahong siya ang presidente rito, wala siya nagagawa para tumaas ang ratings niya. Malamang yun ang inaalala niya. Isa! So, Eugene! Nagpasya na siyang palitan ng head assistant niya dahil masyado na siyang desperado. Tama naman, di ba? Isinara niya ang ER para lang sa isang VIP bypass patient. Sinaktan ng pasyente yung doktor. Pinagtakpan niya yun at hindi siya tumawag ng pulis. Inutusan niya yung isang tao para suhulan ng mga narito sa ospital. Ano ba? Presidente siya ng Doldam Hospital. Pero mas marami pa siyang oras na gumawa ng masama. Kaya sino bang hindi matatakot? Talaga bang gusto mo pang Maminahon masaktan? ka lang, Dr. Yang. Bitiwan mo siya. Tumigil na kayo! Tama na! Alam niyo ba ang totoo? Gusto lang gumanti ng taong to. Tinanggal siya ni President Pak nung nasa main hospital pa siya. Tinraidor niya, senior niya. Ang dami niyang ginawang kahihiyan bilang isang doktor. Yun ang dahilan kaya sinisanti siya ni President Pak. At ngayon, gumaganti siya kaya ginagawa niya to. Isa lang itong paninira, di ba? Tama yun. Naiintindihan kita sa bagay niyan.
Ikaw, Inbom. Kilala mo naman si President Pak, hindi ba? Nire-respeto mo siya, hindi ba? Oo naman. Magaling na surgeon, isang taong may class. Tama ako, di ba? Pero Ho Jun, ayokong samahan to ng personal kong nararamdaman. May isang taong namatay. Okay na. Sapat na yung mga narinig namin mula sa inyo. Yun na lang muna sa ngayon. Ipatatawag na lang namin kayo kapag may tatanong pa. Kaya kung pwede, dito lang kayo at huwag lalayo ng ospital. O paano? Nako! Puisit ka talaga! Sira ulo ka! Bakit mo ginawa yun, Dr. So? Anong ibig mong sabihin? Yung tungkol lang sa table death ang dapat mong sinabi sa amin kanina. O ngayon? Kailangan mo ba talagang sabihin pa ang mga pagkakamali ni Dr. Pak? Ikaw ang nagsabi nun. Ipitin siya, yun lang ang paraan para sagipin ng doldam. Gumawa na ako ng daan para sa'yo. Mali ba na gawin ko yun? Mukhang mali yata ang pagkakaintindi mo, Dr. So. Alam mo ba kung anong pinakaayaw ni Master Kim? Yung pamumulitika sa loob ng ospital niya. Wala akong ginawang ganun. Pagpuna, paninirang puri sa tao. Kapag nakuha mo ang gusto mo dahil doon, yun ang pamumulitika. Sinabi ko lang naman kung ano yung totoo eh. Kung may mga reklamo ka, dapat kay Dr. Pak mo mismo sabihin yun. Paano ko naman haharapin ng isang tulad niya? Presidente siya ng ospital na to. At tauhan lang ako rito. Hindi siya ang klase ng tao na pwede kong banggain. Pero pinili mo pa rin na ilabas ang ganun ng emosyon mo, tama? Kung hahaluan mo ng emosyon, naninira ka lang. Kung iniisip mong agrabyado ka o bigo ka, mas lalo lang walang makikinig sa'yo. At lalo lang walang bigat ang sinasabi mo. Dahil hindi alam ng tao kung nagsasabi ka ng totoo, siguradong magdududa sila. Alam mo, kahit na totoo at sapat ang sinasabi mo, may iba lang ang dating nun sa oras na hinaluan mo yun ng emosyon. Nakuha mo. Hindi pwede yun dito. Walang makakasira sa doldam. Lalo na kay Master Kim. Hindi ko yun hahayaang mangyari. Kumusta ang investigasyon? Okay na? Hindi. Hindi ko alam. Siya nga pala. Tungkol sa pasyenteng si Kang Ik-jun. Nalaman kong pumayag siyang operahan kahit alam niyang meron siyang WPW syndrome. Anong sinabi mo? Alam niya ang tungkol dun. Alam niya yung tungkol sa syndrome? Oo. Si Dr. Pak Min-guk ang nagpaliwanag ng lahat. Kaya lang, huwag na lang natin to sabihin sa kanila. Ik-jun, hindi mo to dapat ilihim sa kanila. Sabi ng doktor, mapanganib yung surgery. Ayoko kasing mag-alala sino mama at papa. Saka wala pang nakikitang sintomas sa akin. Tsaka bata pa naman ako, di ba? Kaya maliit lang ang posibilidad na may mangyari sa gagawing operasyon. Seryoso ka ba? Itutuloy mo ang pagpapa-opera? Teka, paano kung may masamang mangyari, Ik-jun? Ibig sabihin lang nun, oras ko na talagang mamatay.
Cancer man yun o WPW syndrome ang magiging dahilan, mamamatay pa rin ako. Sinasabi mo ba ngayon na Alam ng pasyente ang posible mangyari sa kanya dahil sa WPW syndrome. Pero kahit ganon, pumayag pa rin siyang ituloy yung operasyon sa kanya. Kung walang anuman nangyaring pagkakamali sa operasyon, wala namang ganong nangyari? kung ganon hindi nila pwedeng panagutin si President Pak sa nangyaring to. Oo nga't namatay ang pasyente, pero hindi naman malpractice yun. Bakit kaya hindi sinabi yun sa mga nag-iimbestiga? Yan nga rin ang tinatanong ko eh. Bakit masyado nilang pinalaki ang nangyaring to? Mukhang kakailanganin pa namin ulit na magsagawa ng pangalawang investigasyon. Anong pangalawang investigasyon? Ano bang sinasabi mo? Habang iniimbestigahan yung nangyaring table death kahapon, marami kami nakitang pagkakamali sa sistema na nangyayari sa ospital na ito. Nangangailangan nyo ng ilang mabilisang atensyon. At ano yung sinasabi mong pagkakamali? Malalaman pa namin kapag sinimulan na ang investigasyon. Sigurado ka na hindi mo lang gawa-gawa ang problema na yon? Sang-ayon din ako na kailangan imbestigahan ng DOLDAM. Bukod dun, kailangan din magsagawa ng masusing investigasyon sa mga medical staff ng DOLDAM. Sangayon ako ron. Sang-ayon din ako. Hay, pambihira. Ang daming problema. Paano ba yan? Kung yun na ang napagkasunduan ng team na ito, gawin na natin yun. Legal expert naman ang mga to. Di ba, President Pak? President Pak? Makinig ka mabuti, Dr. Pak. Wala akong intensyong parusahan ka sa pagkakamaling nagawa mo. Pero hindi yung pangkaraniwang pagkakamali lang na palalampasin ko. May isang investigation team pupunta sa DOLDAM. Ang table death ang magiging dahilan ng gagawing investigasyon. Pero ang pakay doon, ang masusing maimbestigahan ng DOLDAM sa operasyon nito. At ano naman ang mapapala mo ron? Isang bagay lang naman ang gusto kong mangyari. Ang maipasara ang DOLDAM at magpatayo ng isang bagong ospital. Para magawa ko yun, kailangan ko ang buong kooperasyon mo. Isipin mo na lang na huling pagkakataon mo na to para makaligtas, Dr. Pak. Manager Jiang, Ano yun, sir? hayaan mo lang ang investigation team. Natingnan ang lahat ng files natin. Sinasabi niyong lahat ng files? Oo, lahat ng kailangan nila. Makipagtulungan ka. Nandito sila at mangyayari ang lahat ayon sa plano nila. Ang binabalak nila ay maghanap ng rason para maipasara ang DOLDAM Hospital. Pipilitin nila para makahanap ng kahit anong dahilan. Kapag nakakuha sila ng dahilan, magpapasya si Chairman Do at President Pak na ipasara ng tuluyan ang ospital ng DOLDAM. Wala nang makakapigil doon. Kunwari, isang investigation team. Pero ang totoo, isang grupo sila na gusto maipasara ang DOLDAM. At sa tingin ko, mukhang gusto nilang patalsikin si Dr. Shim dito. Sa kabila ng lahat ng to, bibigyan niyo pa rin ba ng pagkakataon si Dr. Pak? Sa tingin niyo ba, may pag-asa pa kaya na pwede siya magbago? Ikaw pala, Dr. So.
Anong ginagawa ninyo? Nililigpit ko ng mga gamit ko. Hinahanda ko na dahil malapit na ako masuspinde. Seryoso ba kayo? Ano naman ang dahilan? Ganun talaga, yun ang mangyayari. Nagsisimula pa lang ang investigasyon, may desisyon na. Alam ng pasyente na mayroon siyang WPW syndrome at hawak namin yung consent na pinirmahan niya. Dr. So, alam mo, imbis na pagurin mo ang sarili mo sa pag-iwas, minsan mas mabuti pang... Sige, akuin mo na lang yun para wala ng gulo. Kasalanan ko rin dahil pinayagan kong ituloy yung operasyon. Kung na-pressure man ako o hindi, may kailangan pa rin akong panagutan sa nangyari. Ilang taon na rin akong tumatanaw ng utang na loob sa kanya. Mas maganda kung makakawala na ako sa kanya. Kahit na hindi pa rin to tama. Dr. Shem, kung hindi to kaso ng malpractice, kanina pa umalis dito ang mga nag-iimbestiga na yon. Makinig ka, Dr. So. Nagkataong may table death, ginawa lang nila yung dahilan. At hindi sila pumunta rito para alamin kung ano ang totoo. Hindi mo nakikita? Kung ganun, wag nating hayaang may mahanap sila laban sa atin. Si Kang Ik-jun na nasa room 208, pwedeng mahingi yung number ng guardian niya? Sandali lang po. Ano ba yan? Sagutin mo na. Sagutin mo. Pakiusap. Sagutin mo na. May hinahanap ka, Doc? Yung consent form na pinirmahan ni Kang Ik-jun nandito ba? Yun ba? Kinuha yun ni Dr. Yang kaninang umaga, Doc. Oo nga pala. Kung kailangan mo ng photocopy, puntahan mo si Master Kim. May kopya siya nun. Ha? Meron siyang kopya? Oo. Inutusan niya akong i-photocopy yung consent form. Kakukuha niya pa lang nun ngayon. Anong ginagawa mo? Sige, tingnan mo. Hindi lang consent form ang pinirmahan niya. Pati yung form na nagsasabing pinaliwanag sa kanya ang WPW syndrome, pinirmahan niya rin. Sa tingin mo, sapat na ba ang mga yan? Hindi ka na ba masususpindi kapag yan ang pinakita mo? Ngayon, oras na para sabihin sa mga taong yun na tumigil na sa pagganap at umalis na dito. Ang trabaho natin, gawin ang lahat para mailigtas sa mga tao sa OR.
Ang magligtas ng mga pasyente ang tadhana nating mga doktor. Pero may pagkakataong nabibigo tayo. Katulad nung nangyari kay Kang Ik-jun nung inooperahan siya. Para sa'yo, hindi malala ang WPW syndrome niya. Sa tingin mo, mas banta sa kanya ang agresibong cancer cells. Yun ang dahilan kaya itinuloy mo ang operasyon. Iginagalang ko yung desisyon mo, pero mas maganda sana kung nagawa mo siyang iligtas. Nakakalungkot, hindi mo na siya nailigtas, nagawa mo pa. Nagamitin ang pagkamatay niya para mamuliti ka. Maling-mali yun. President Pak, kung gaano man kalaki o katayog ang ambisyon mo, wala akong kaalam-alam o idea man lang. Pero naisip ko pa rin na kahit papaano, meron ka pa rin pride bilang isang doktor. Dahil kahit minsan, hindi ka tumangging gamutin o layuan ang isang pasyente. Alam kong matigas ang ulo mo, pero hindi ko naisip na hindi ka maaasahan. Alam ko ring malaking ego mo, mataas ang tingin sa sarili. At yun ang dahilan kaya naisip ko na kahit kailan hinding-hindi mo isusuko ang pasyente mo. Hindi ko talaga inaasahan na biglang lalabas ang kulay mo. Ang totoong kulay mo. Nagawa mong itago yung mga dokumento. Nagawa mong iwan ang kasamahan mo, malusutan mo lang to. At ngayon naman, pati ang Doldam Hospital. Pati ang ospital na to, idinadamay mo sa gulo. Ano bang mapapala mo dito sa mga ginagawa mo? Tumigil na kayo. Hindi na tama yung sinasabi nyo. President Pak, sumagot ka. Anong mapapala mo? Para paabutin mo sa ganitong pinaggagawa mo. Dr. Po Yong-ju. Ang iyong kabiguan. Ano? Yung pagiging ipokrito mo. Yung mga ginagawa mo para magyabang. Gusto kong ilantad sa mga tao rito na mali ka, na sinungaling ka at ang mga kabaliwan mo. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako ang dapat maparusahan! Kundi ikaw, Po Yong-ju. Yun lang? Yun lang ba ang dahilan? Ipinapahamak mong ospital at tinutulungan si Do Yun-hwan na makuha ang gusto niya nang dahil lang sa akin? Para lang makita mong pagbagsak ko? Alam mo, patay na talaga ang Doldam Hospital at hindi mo na ito maililigtas. Kahit ano pa ang gawin mo dahil tapos na ang oras mo. Hindi mo pwedeng ideklara na patay na dahil ang iniisip mo na hindi mo na maililigtas. Sino ka sa akala mo? Iniisip mo na ikaw lang ang palaging tama? Na ikaw lang ang matuwid? Pero wag na wag mo akong mamaliitin. Ang lahat ng naabot at ginawa kong pagsisikap. Wag na wag mo yung mamaliitin. Ikaw, wala kang karapatan na maliitin ako ng ganun-ganun lang. Naiintindihan mo ba? Hoy, President Pak. Alam mo, lumalabas na hindi ka tanga, kundi isa ka palang basura. Ang katigasan at kayabangan mo ang naging dahilan para makabuo ka ng isang napakataas na paniniwala. Hindi. Hindi yun masasabing paniniwala. Isa yung obsession na nabuo dahil sa kahibangan at kasakiman mo, President Pak. Naisip ko dati, siguro mas maganda kung makakapagtrabaho ka sa ospital na to. Kasama namin. Maganda ang reputasyon mo bilang doktor, kaya wala akong masasabi. Pero alam ko na ngayon. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil hinayaan mong makita ko na mali pa lang iniisip ko. Okay na. Habang ikaw pa ang presidente ng Doldam Hospital, mas maganda kung lilinisin mo ang mga kalat na ikaw din ang gumawa. Wala akong tiyaga. Ayokong maghintay pa na gawin mo ang mga bagay na yon. Dr.
Ang totoo niyan, ayaw namin sa mga taong katulad niyo. Hindi mo ba alam ang tungkol doon? Bakit naman? Hindi kami komportable. Ang akala namin, ginagawa na namin ang best namin. Nung nakasama namin kayo, napahiya lang kami. Pero hindi namin matanggap yan. Kahit paano, dapat alam nating lahat kung para saan ang ginagawa nating pagtatrabaho. Masakit daw ang kaliwang dibdib niya, kaya kinunan ko ng x-ray. May kakaiba sa kaliwang baga niya. Nakita mo ba? Gagawin ko to sa AI program. May pasyente! Sabihin mo na lang sa akin yung result. Okay. Ano pong nangyari sa kanya? Masakit ang tiyan niya. Sinabihan ko mag-ingat sa mga kinakain. Ang dami niyang kinain kaninang umaga, tapos sumakit na ang tiyan. Sandali, titingnan ko yung tiyan nyo. Ito, anong inoopera sa kanya? Matagal na yan. Nagkaroon ng butas ang bituka at binawasan ng konti. Matagal na po? Gano'n na katagal? Naku, napakatagal na. Bata pa siya noon. 40 taon na. Oo, mga ganun na nga katagal. Itong isang to. Mahigit 5 taon na. Tinanggal yung gallbladder niya. Anong vitals niya? 145/80, 70 beats. Okay, dalhin na sa bed 9. Sige. Nurse, gawa mo na ng x-ray yung pasyente. Okay. Tapos bigyan mo ng IV fluids. Sige. At tramadol, bigyan mo rin siya. Sige, Doc. Nandito na yung resulta. Oh! Pneumothorax. Ano yun? Hindi ba maganda yun? Nandito sa amin yung result ng x-ray mo. May hangin dito sa dibdib mo. Ano? Sa dibdib ko? Doktor! Aray ko! Doktor! Iligtas mo ako! Pakiusap! Bumalik na naman kayo. Sabi mo sa akin, pag sumakit, bumalik Sabi ko, ako! pag sumakit, magpatingin kayo sa urologist. Kailan mo Nagbigay sinabi? ako ng reseta para sa gamot. Sabi ko, baka hindi sapat ang gamot na yun para sa'yo. Kailangan niyong pumunta sa urologist para maoperahan kayo. Nilinaw ko na yun sa inyo, Wala ka naman sinabing ganun sa akin, Mahiga kayo. Mamamatay na ako! Mamamatay na ako! Patigilin niyo na! Dr. Jong! Dr. Jong! Sandali lang. Habang pababa ako, natisod ako. Parang nabagok ang ulo ko. Ganun ba? Sige. Nurse Joe! Doc! Itong pasyente, dali mo siya sa hybrid room. Sige. Dito po tayo. Gawin niyo naman ang paraan na mawala sa nandiyan na ako. Sandali lang, sige. paliwanag ko sa inyo. Dr. Yun! Tawagin mo na si Dr. Sor, dali! Doktor! Nahulog sa style ng anak ko at hindi siya makalakad, Dok! Hindi siya makalakad? Dok, sabi ko mamamatay na ako Gawin niyo naman ang Ay, paraan! Doktor, hindi ka pa tapos magpaliwanag dito. Okay ka lang. Ma'am, sandali lang ha. Pero Doktor naman! Ano ba ginagawa mo? Tulungan mo muna sandali. ako, Dok. Sandali, teka lang. Teka, kumalma kayo. Sandali lang. Hindi ko na kaya! Dok, hindi ako makahinga na maayos. Tulungan mo kami! Malapit na akong mabaliw. Ay, naku. Teka, Dr. Jung. Ano nangyayari dito? Gusto mo bang tulungan kita? Sige, Master Kim. Pwede po bang gamutin niyo yung pasyenteng may sugad na nasa hybrid room? Sige, ako nang bahala ron. Okay, salamat. Teka, sandali. Maalala ko, ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Ha? Kasi... Unahin mo ako. Importante ba yung sasabihin mo? Sabihin mo na ngayon. Muna, Dok, masakit na po talaga. Hindi naman. Ako nang bahala ron. Dr. Jung! Okay, nandiyan na. Yun ang pong bahala ron sa nasugatan. Taan mo na. Dr. Yun, punta mo yung bata! Sir! Sir, mahiga lang kayo. Humarap kayo rito. At ganun na nga nangyari. Si Dr. Jung, hindi na siya nakalis sa Doldam Hospital. Oh, honey. Oo, ganun ang nangyari. Yun nga ang ospital na yun. Tinignan ko yung lugar, napakagulo. Hindi rin totoong itataas yung sahod at saka hindi rin maganda yung ibang option. Oo naman. Mas maganda pa nga rito sa Doldam Hospital. Kaya naman, dito na lang muna ako magtatrabaho sa Doldam habang naghihintay ako na magkaroon ng opening sa Gode. Mas magandang option yun. Siyempre naman. Dr. Jung, pasyente mo. Oh, honey. Merong pasyente. Tatawagan na lang kita. I love you. Love na love kita. Nandiyan na ako. Tayo na. Natutuwa ako dahil nalampasan ng lahat ang mga problema nila.
President Yu, kasama ka naming lumalaban, hindi ba? Anong balak niyong gawin? Tungkol sa investigation team. Ibigay mo. Pero President Pak, Hindi mo ba alam? Talo na tayo sa labang ito. o ngayon, susuko ka na kagad? Ano pa ba ang magagawa natin dun? Inilabas nila yung form na nagpapakita na pumayag yung pasyente sa lahat. Pati nga yung guardian ng pasyente nandito rin. At wala naman daw siyang nakitang problema sa consent form. Oo. Si Jun, narinig niya ang paliwanag at pinirmahan niya ang form. Kailangan natin pag-isipan kung anong gagawin. Mang wala kayong silbi. Sige na! Ay, ano ba yan? Ang tao kapag tumatanda na, ha? Dapat mas maayos at mahinaw na kumilos. Ang mga lokong yan, sinabi ko na sa kanila ang gagawin tapos nagkalat pa rin sila. Mga walang utak! Chairman Do, Ano? meron po kayong bisita, Chairman. Nahuli ako ng dating. Chairman Do. Aalis ka na. Oo. Aalis na ako tapos ang trabaho ko dito. May dumating na bowel obstruction case. Wala pa naman nakita necrosis. Inisip kong gawa ng laparoscopic adhesiolysis. Pwede mo ipakita sa akin? Isa tong small bowel obstruction. Uumpisahan ko na ngayon ang adhesiolysis. Ang tagal na nung huli kitang nakasama sa OR, Dr. Do. Ikaw ang pinakamagaling sa laparoscope. Salamat, Dr. Nam. Pero ngayon, si Dr. Son lead surgeon natin. Ako? Tutulungan naman kita. Gawin mo na. Kaya mo ba? Magpalit tayo ng pwesto. Sisimulan ko na. Scalpel. Bovie. Kelly. Kelly. Choker. Gason. Hindi napupuno na maayos ang cavity. Nangyayari to kapag may adhesion. Camera. Scalpel. Kelly. Trocar. Mukhang hindi maganda ang adhesion. Dissector. Grasper. Energy device. Binigyan mo siya ng homework? Sinabi ba sa'yo ni Eugene? Nakita ko lang sa mesa yung mga dati nating project files. Mga 2 taon pa. Kayong dalawa ni Eugene. Kailangan nyo na mag-ingat. Imposible.
May mga paborito na ba kayo ngayon? Yung carpal tunnel syndrome nyo, kailan nyo yan ipapa-opera? Kapag natapos na ni Eugene ang homework niya. Pwede na. Successful yung surgery. Nang dahil sa tulong mo, kaya ako yung nagawa. Marami ako natutunan. Mahalaga sa surgeon ng experience. Alam mo yun, hindi ba? Oo, alam ko yun. Ikaw na munang bahala sa Doldam hanggang sa makabalik ako. Kung ganun, babalik ka. Hindi mo alam? Dito talaga ako nagtatrabaho. Pinahiram ko lang sa Gode ang serbisyo ko. Sige. Yung homework, siguraduhin mo lang na matatapos mo yun. Yung mentor mo, ang gusto niya, ikaw mag-diagnose ang condition niya. Hindi yun hihingi ng tulong kung kani-kanino lang dyan, okay? So umalis ka nang hindi man lang nagpapaalam? Muntik na, pero mabuti na lang. Wala silang nalaman sa atin. 'Di ba? Oo, sige na. Mag-iingat ka rin dyan. Sabihin mo kay auntie, kamusta ka mo? Oo. Gaano katagal ka nang nakatayo dyan? Kanina pa ako rito bago ka pumasok. Ganun ba? Bakit hindi kita napansin? Sandali. Sino naman yung kausap mo kanina? Sa ICU, si President Yo! Dr. Yun! Dr. Yun! Ay, ano ba yan? Dr. Yun, nasa ka ba? Saan ka pupunta? Sa ICU, pupunta si President Yo.
더 외로워 외로움에 괴로워 You are not alone You are not alone 언제라도 너의 곁에 내가 있을게 숨을 쉴 때마다 너의 뒤에 있어줄 거야 널 지켜줄 거야 Don't go away, go away 비가 내리는 Babalik na sa Gode si Chaunje. Eh ano nang gagawin ko kay Chaunje? Sabihin mo sa kanya ang feelings mo. Pati mo ko pinipigilan. Ayos lang ba ang lahat sa ating dalawa? Si Master King, bukod sa CTS, may iba pa bang sakit? May sagot na ako tungkol sa homework. Alam ko na ngayon ang sagot. President Pak, kailangan ko ang tulong niyo. Kung ganun, sapat na yan para mapaalis si Master Kim sa Doldam. Sa tingin mo, baka kapag opera ka pa sa kalagayan mong yan, pinag-iisipan ang pagpapaalis sa'yo.